maligayang pagdating, naitanong mo na ba sa sarili mo, bakit parang habang mas lalong kong sinisikap gawin ang tama bilang leader, mas lalo pa kong nakakaranas ng pushback? Parang balintuna, no? Yon, counterintuitive, di ba? Kasi ang expectation natin, pag tama ang ginagawa mo, susuportahan ka. Oo, dapat mas madali. Pero paano kung yung resistance na yan ay hindi pala senyales ng kabiguan? Paano kung patunay pala yun na sa wakas may ginagawa kang tunay na makabuluhan? At para sa pag-uusap natin ngayon, may sinuri tayong ilang materyales na malalim talaga ang pagtingin sa leadership. Specifically, sa experience ng pagharap sa oposisyon. Mhm. At ang ginagamit nilang case study ay mula sa Biblia, partikular na ang propetang si Jeremiah at yung mga apostol sa Aklat ng Mga Gawa, para magbigay ng isang medyo radikal na pananaw, kumbaga. At I have to admit, nung una kong nabasa to, medyo na-challenge ako. Kasi lahat ng natutunan ko sa management training parang sinasabi, get stakeholder buy-in, build consensus. Tama, yun yung standard. Pero ito, sinasabi, maghanda ka sa pushback. So ang mission natin ngayon ay tulungan kang i-reframe yung pagtutol, hindi bilang personal attack, kundi bilang isang inaasahang reaksyon. Okay, simulan na nating himayin to. Sige. Kasi yung common mistake, di ba, ay isipin na pag may tumututol, may mali sa'yo. Oo, may mali sa ginawa mo. So ang unang reaksyon natin, umatras, magkompromiso, o kaya maging super defensive. Exactly. Pero ang sinasabi ng mga binabasa natin, madalas, the opposite is true. Ah, Lumalabas ang pagtutol hindi dahil mali ka, kundi dahil sa wakas may ginagawa kang tama na nakakadisrupt. nakaka-disrupt sa comfort zone ng iba. Oo. At may malalim na psychology kung bakit niya nangyayari. Sinasabi dito na ang tunay na pamumuno, hindi lang yan tungkol sa pag-roll out ng bagong strategy. Hindi lang process improvement. Hindi. Madalas, pagharap ito sa mas malalalim na katotohanan na ayaw pansinin ng mga tao. Halimbawa, pag ang leadership mo naglalantad ng mga tinatawag na false securities. Ano yung example niyan? Yung mga bagay na pinagkakatiwalaan ng mga tao pero wala namang tunay na pundasyon. Sa isang kumpanya, baka yun yung we've always done it this way na mentality. Oo, o kaya yung pag-asa sa mga ritual na walang laman. Parang pagpunta lang sa simbahan tuwing linggo pero walang pagbabago sa buhay. Yun nga, at pag ginalaw mo yan, nanganganib din yung mga misplaced power ng ibang tao. Mhm. At syempre, ginugulo mo yung mga komportableng kwento o narrative na matagal na nilang pinangangawakan kapag hinamon mo yon. Personal na atake ang dating sa kanila. Tumpak. Gamitin nating case study itong si Jeremiah. Kasi ang interesting sa kanya, hindi siya isang disruptive innovator na may bagong tech, di ba? Walang bagong teolohiya. Wala. Sa halip, siya yung classic na back to basics na leader. Ang ginawa lang niya ay sabihin sa organisasyon, teka, nalimutan na natin yung core values natin. Yung kontrata natin sa Diyos. Oo. At iyon yung paalala sa mga bagay na alam na dapat nila pero ayaw harapin. Yun ang nagpasiklap ng galit. May isang linya sa mga binasa natin na talagang tumatak sa akin. Sage, may punto kung saan ang pagsunod mo mismo ang nagiging kasalanan sa mata ng iba. Grabe yun. Isipin mo yun, yung paggawa mo ng tama ang siyang nagiging offensive. Kasi para kang salamin. Salamin na biglang nagpakita ng pagkukulang nila. Oo, ng pagsuway nila at hindi nila kinaya yung reflection. So yung mismong integrity mo, yun na yung threat? At ang nakakaintriga, hindi ito isolated case. Kapag tiningnan mo, para itong isang paulit-ulit na pattern sa buong Biblia. Si Moses. Si Moses, hinarap ang pagtutulo, hindi lang mula sa Ehipto, kundi mula mismo sa mga taong pinalalayan niya. Si David, si Elijah, si Jesus, lahat sila. So, parang sinasabi na ang pagtutulo ay isang feature, not a bug, ng pamumunong may integrity. Part of the package. Inaasahan, hindi iniiwasan. Okay. Pero dito tayo sa reality check. Kasi ang dali sabihin na feature, not a bug yan. Pero sa totoo lang, masakit yan. At yan ang sunod nating titingnan, yung personal na bigat nito. Hindi ito teorya lang. May tunay itong epekto sa emosyon at espiritu mo. Totoo. At ang ganda ng pagka-handle dito sa case study ni Jeremiah kasi hindi to pinoromanticize. Pinapakita yung sugat.
Ang pagsunod niya ay nagdulot sa kanya ng matinding pag-iisa. Sinabihan siya misma ng Diyos na huwag mag-asawa, na sa kultura nila ay parang isinumpa ka. Wow! Binugbog siya, pinahiya sa publiko, at sa isang pagkakataon, inihagis sa isang malalim na balon na maputik para doon na lang mamatay. Can you just imagine that? Yung desperation, nasa putikan ka, sa dilim, tapos para pakiramdam mo, tinalikuran ka ng lahat. Pati na ng Diyos na nag-utos sa'yo. Exactly. Kaya hindi kataka-taka na dumating siya sa puntong isinumpa niya ang araw na siya'y isinilang. Ganun kabigat. At dito, for me, nagiging super interesting yung discussion. Hindi itinatago yung sakit na yan. Hindi sinasabing, kahinaan yan. Instead, binibigyan ng dignidad yung tinatawag na lament o pananahoy bilang isang mahalagang bahagi ng paghuhubog sa isang leader. So in other words, okay lang masaktan, okay lang magalit. Oo, okay lang magtanong sa Diyos ng bakit. Pero paano mo yun gagawin nang hindi ka nauuwi sa self-pity o pagiging cynical? Kasi yun yung panganib, di ba? Great question. Ang pagkakaiba ay yung direksyon. Ang self-pity, umiikot sa sarili. Ang lament o pananahoy ay isang uri ng panalangin. Itinatapon mo lahat ng sakit at pagkadismaya mo sa Diyos. It's a form of honest relationship. Ang tunay na panganib daw ay hindi yung maramdaman mo yung sakit, kundi yung hayaan mong tumigas ang puso mo dahil dito. Ang pananahoy ay yung paraan para maproseso ang sakit nang hindi ka nagiging manhid o mapait. At may isa pang mabigat na bahagi dyan, yung tila pananahimik ng Diyos. Yung divine silence. Nanalangin si Jeremiah, nagmakaawa, pero may mga pagkakataong parang walang sumasagot, para kang nagsasalita sa wala. Ay, tama tong ginagawa ko. Tama. Dito nasusubok ang tunay na pananampalataya. At ang aral para sa'yo bilang leader ay napakalalim, matutong sumunod kahit walang agarang confirmation. Kahit pakiramdam mo mag-isa ka. Oo, matutong magtiwala sa tinatawag na remembered calling, yung naaalalang tawag sa'yo, sa halip na sa felt presence o nararamdamang presensya. Wow! May mga season sa leadership mo na ang tanging kakapitan mo na lang ay yung alala ng simula, kung bakit ka tinawag. Dahil sa kasalukuyan, ang nararamdaman mo ay puro kawalan at katahimikan. Grabe ang bigat niyan. At dito papasok yung tanong na, paano mo malalaman kung yung nararanasan mong pagtitulo ay pagsubok lang o baka naman sign na mali ka ng landas? Kasi delikado ring isipin na laging tama ka, di ba? Mamaya titingnan natin yung framework para dyan. Sige. So, nakita natin kay Jeremiah yung model ng pagtitiis at panananghoy. Sige. Yung pagproseso sa sakit. Pero hindi yan ang tanging paraan. Oo, may isa pang modelong ipinapakita ang mga binasa natin na makikita naman sa mga apostol. Ibang-iba ang naging reaksyon nila. Sobrang iba. Sila rin inaresto, pinagbantaan ng Sanhedrin, yung pinakamataas na council noon, inutusang huwag na magsalita tungkol kay Jesus. Standard operating procedure ng opposition. Pero ang kapansin-pansin ay yung naging tugon nila. Pagkatapos nilang palayain, nagtipon sila at nanalangin. At yung panalangin nila mind-blowing. Kung ako yon, siguro ipapanalangin ko, Lord, protektahan mo kami, Lord, alisin mo tong mga kumokontra sa amin. Bigyan mo kami ng safe passage, yun ang natural. Pero hindi. Anong pinanalangin nila? Iyon ang nakakagulat. Sa Gawa Kabanata 4, ang tanging hiling nila ay boldness. Katapangan ng loob. Oo. Ang sabi nila, tingnan mo ang kanilang mga banta at ipagkaloob mo sa iyong mga alipin na maipahayag ang iyong salita ng buong katapangan. Hindi sila nanalangin para mawala ang problema. Nanalangin sila para sa lakas mang loob na harapin ito. Exactly. At sa sumunod na kabanata, nang sila'y muling inaresto, at sa pagkakataong ito'y hinagupit na talaga, pinapalo, ang reaksyon nila ay mas nakakagulat pa. Anong ginawa nila? Umalis silang nagagalak. Hindi dahil masokista sila, kundi dahil para sa kanila, isang karangalan ang ituring na karapat-dapat magdusa para sa pangalan ni Jesus. Wow! Ang paninindigan nila. Dapat naming sundin ang Diyos kaysa mga tao. Dito pumapasok yung konsepto na ang pagtutulo ay nagiging isang refining fire, nagpapadalisay na apoy. Sa halip na sirain sila, Lalo nitong nililinaw ang kanilang identity, ang kanilang misyon at ang kanilang mga priorities. Para sa kanila, ang goal ay hindi na self-preservation.
Ang goal ay faithfulness. Oo, ang pagtutol ang nagpatibay palalo sa kanilang conviction. Okay, gets ko yung konsepto ng refining fire. Pero hindi ba't madali lang sabihin yan kapag hindi ikaw yung nasusunog? Totoo yan. Paano mo malalaman ang pagkakaiba ng refining fire na nagpapatibay sa'yo sa simpleng burnout o destructive opposition na dapat mo nang iwasan? At yan na nga ang tanong na nagkakahalaga ng 1,000,000. At dito na natin kailangan ng isang practical tool, hindi sapat yung teorya. Okay. So may inaalok na isang opposition discernment framework, isang paraan para i-diagnose yung sitwasyon mo. Ang susi ay unawain ang pagtutol sa paraang espiritual at strategic, hindi lang personal at emosyonal. Okay, I'm ready. Paano to gumagana? 2 tanong lang ito na kailangan mong sagutin ng tapat. Unang tanong, ito ba ay kritisismo o pagwawasto? Kritisismo versus correction. Oo. Ibig sabihin, merong bang katotohanan sa sinasabi nila? May lehitimo bang puna na kailangan mong pakinggan para bumuti ka bilang leader kahit masakit? O ito ba ay purong pagtutul na kailangan mo lang tiisin? Napaka-importante niyan. Kasi kung ang tingin mo sa lahat ng puna ay pagtutol, magiging arogante ka. At hindi ka matututo. Pero kung lahat naman ay tatanggapin mo bilang personal na atake, mapaparalisa ka sa takot. Kailangan mo ng discernment. Exactly. Discernment. Kailangan mo ng trusted circle na makakatulong sa iyong i-filter yan. Ngayon, kung nasuri mo na at nakita mong ito ay pagtutul talaga at hindi valid na pagwawasto, dito na papasok ang pangalawang tanong. Ano yun? Ano ang inilalantad ng pagtutul na ito? So pagbabago ng lens mula sa bakit nila ako tinitira papunta sa anong sinasabi nito tungkol sa kanila at sa sistema. Tumpak. Mula sa pagiging target, maging isang diagnostician. Ang pagtutol ay hindi lang tungkol sa'yo. Madalas, sintomas yan ng mas malalim na sakit. Inilalantad ba nito yung mga takot ng komunidad? Pwede. O yung mga maling pinagkakatiwalaan nila. O yung kanilang spiritual na pagkabulag. Kapag nakita mo to, magbabago ang response mo. Hindi ka na magiging defensive. Oo, sa halip, magkakaroon ka ng habag at mas malinaw na pag-unawa sa kung ano talaga ang ugat ng problema na kailangan mong tugunan. Wow. So in a way, yung mga kumukontra sa'yo ang nagbibigay sa'yo ng x-ray ng kung ano ang kailangan mong i-address? Pwedeng-pwede. At ang pinakalayunin ng lahat ng ito ay ang magpatuloy sa misyon nang hindi tumitigas ang puso. Manatiling bukas at handang matuto habang naninindigan. Without hardening. Isang disiplinang espiritual na kailangang sanayin, hindi ito automatic. So after all this, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa'yo? Na nakikinig? Para sa akin, binabago nito ang mismong definition ng success. Oo, at dito guguho ang lahat ng business school metrics mo. Dahil ang pinakamahalagang takeaway dito ay ito, binababaliktad ng mga sources na ito ang mismong kahulugan ng tagumpay. Hindi yung numbers mo sa dulo ng quarter. Hindi rin yung dami ng palakpak o followers. Ang totoong sukatan daw ay yung tinatawag na covenantal obedience, ang katapatan mo sa tawag sa'yo. Kahit pa ang resulta ay parang kabiguan sa mata ng lahat? Eksakto. Tulad ni Jeremiah. Kung susukatin natin siya sa modern standards, total failure ang ministry niya. Walang nag-convert, walang nagbago. Ay tapat. Yun ang sukatan. Kaya ang trabaho mo bilang leader ay hindi ang mag-manufacture ng resulta. Ang trabaho mo ay maging tapat sa proseso. Magtanim ng mga buto. Na baka hindi mo na makitang mamunga sa panahon mo. At ipagkatiwala sa Diyos ang mga bunga. That requires a level of faith and security na hindi mo makukuha sa labas, kundi sa loob lang. At iiwan namin sa iyo ang isang mapaghamong tanong mula sa aming mga pinag-aralan. Paano kung ang mismong mga pagsubok na pilit mong tinatakasan ay ang paraan pala ng Diyos upang linawin ang iyong misyon at palalimin ang iyong pananampalataya? At paano kung ang pagkatutong mamuno sa gitna ng pagtutol ay hindi isang advanced skill para lang sa mga extraordinary na sitwasyon? Kundi isang foundational, core discipline para sa bawat leader na nagnanais na magtapos ng mahusay at may katapatan.